Totoo ba na merong power struggle o may grupong nagbubungguan, nagsisikuhan, nagsisiksikan? Diyan po sa mga malalapit kay Pangulong Marcos or sa palasyo ng Malacanang or sa loob at labas ng palasyo. Kasi alam po ninyo, actually kahit naman sinong presidente, hindi nawawala po yung grupo-grupo, bata-bata system. At yan ay hindi na ho nawawala sa sistema ng ating gobyerno. Hindi naman dito lang sa atin, sa buong mundo nangyayari yan. Kahit presidente ka, ang mga tao mo may mga kanya-kanyang interes, may mga kanya-kanyang sakripisyo, at may kanya-kanyang mga agenda. At yan ay nangyayari pa rin sa kasalukuyang gobyerno. Ngayon kung paano i-manage, paano kontrolin ni Pangulong Marcos, siya lang nakakaalam. No? Pero totoo po, base sa aking mga impormasyon, ayaw ko lang pangalanan kung sino yan. Bahala ng presidente dahil alam naman niya ng Pangulo, kilala ng Pangulo. Siya ho ang merong exclusive power kung paano kontrolin ang mga nagbubungguan na pwersa sa kanyang gobyerno. Na kung ano mga interes, officially, sigurado alam din ng Pangulo. Personal ba ito? Totoo bang malasakit ito? Mga nagninegosyo lang ba ito? O nagbabalimbingan at nagsisipsipan lang dahil sa kanilang mga ambisyon sa buhay? Yun po yun ang mga maaaring pinanggagalingan. Kaya hindi maiwasan na yung isang opisyal, bata ng isang grupo. Yung isang grupo naman ayaw doon. So nagsusulutan, hindi po nawawala yun Kahit naman sa membro ng pamilya. Minsan yung anak na isa ay naiinggit doon sa isa. Minsan yung isang anak ay nagiging paborito ng tatay at ng ina. Diba? May mga ganun silusan Sa gobyerno lalo na kasi kapangyarihan at salapi ang hawak nila. Pareho pong powerful yan, pera at kapangyarihan. Sila ang nagpapatupad ng batas, sila ang gumagastos ng pera ng bayan, kaya hindi maiwasan ang power struggle o sikuhan or siraan. At yan ay pag hindi namanis na mabuti ng ating Pangulo ang apektado. At pag apektado ang Pangulo, ang damage ay sa mamamayang Pilipino. Ganon po ang sitwasyon. At yan po'y nangyayari noon pa hanggang ngayon nangyayari. Kaya kung inyong mapapansin ang ating mga topic ngayon, hindi po ako bumabati ko sa ating Pangulo, iginagabay ko lang siya. Tinutulungan ko siya, voluntary, na i-expose sa inyo kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Kasi baka akala nyo, masarap ang buhay ng Pangulo. Akala nyo nagpapasarap sa buhay lang ang ating Pangulo. Ba hindi po. Ito yung totoo. Maraming challenge, maraming sagabal, marami pong nagbubungguan na nakapaligid sa kanya. Kaya ko ito ini-expose at sinasabi para maintindihan ninyo. Huwag niyong isipin batikos ito sa Pangulo. Di ba't may kasabihan tayo ang pagsasabi ng katotohanan ay pagpapatunay ng katapatan sa kaibigan at tinutulungan. Yun ang ginagawa ko. Voluntary kung sinasabi ito para malaman nyo. Hindi na kailangan ng Pangulo ang magsabi pa sa publiko o sa national television na mayroong power struggle sa kanyang gobyerno. Hindi naman aaminin yun. Kasi yan ay pagsubok sa liderato. Ako kaya ko sinasabi ito, ang layunin ko lang malaman ninyo mga followers, viewers at subscriber ko sa buong mundo. Hindi pangkaraniwan ang pinagdadaanan ng isang Pangulo, lalo na sa panahon ito. So kung naintindihan nyo ang paliwanag, tulungan natin pa rin si Pangulong Marcos na kayang malampasan niya at malampasan niya itong mga interes na nakapaligid sa kanila na kung ano-ano man yan. Tulad niya ng pera, kapangyarihan, business at iba pa. Yan ang totoo. So, please like and share, comment po kayo. Huwag kayong magagalit sa akin. Kung siguro magtataka kayo bakit sinasabi ko ito. Yung ibang mga vlogger, ibang mga news organization, hindi nila sinasabi ito. Baka wala silang malasakit. Ako sinasabi ko ito dahil parte ito ng aking paninindigan at malasakit. Yan ang nagpapatunay na wala akong kinakampihan kung hindi ang gobyerno lang. Kasi kung meron akong kinakampihan, hindi ko tatapik ito. Kung merong kaugnayan ng gobyerno sa aking ginagawa, hindi ko gagawin ito. Kasi pwede nila akong sabunin o pwede nila akong ipatawag o gamit or pagalitan. Hindi. Walang pwedeng magalit sa akin. Walang pwedeng makialam sa akin. Yan ang aking paniwala. Sinasabi ko ito para
lalong mapatibay, magkaroon ng konkretong desisyon ng Pangulo kung ano ang tamang gawin. Kahit na meron pong nag-uumpugan na malaking pwersa sa kanyang gobyerno na kung ang interest ay kung ano man yan, dapat alam niya yan at alam kong alam niya. Dapat ding malaman nyo na mga viewers, kayo ang mahalaga. Pera ng bayan, kapangyarihan ng gobyerno ay kapangyarihan ng bawat Pilipino sa buong mundo. Ayan ha. Please like, share, follow, and subscribe. Thank you. Samantala, naku, eto talaga lang ha. Huwag natin kalimutan, uminit na naman itong West Philippine Sea. Talagang kailangan natin suportahan ang ating gobyerno rito. Masyado hong agresibo na. Alam mo, lalong uminit ang China nung ang Pangulong Marcos nagpunta ng White House, nakipag one-on-one kay Pangulong Trump at nakakuha ang assurance ng suporta ng Amerika. Pinagtibay na kasintigas ng bakal ang relasyon ng Pilipinas at ng Amerika. Ayaw na ayaw ng China yan. Tapos nasundan pa itong biyahe ng Pangulo sa India na nagbigay din ng assurance ang Indian government na isang malaking pwersa dito sa ating mundong ginagalawan ng suporta rin sa military facilities, modernization at iba pa pati business dito sa Pilipinas. Ayaw na ayaw din ng China yan. Kaya yung aking pong analysis at opinion kung bakit naging agresibo lalo ang China lately yan sa West Philippine Sea hanggang sa mantong na nga sa banggaan ng kailang barko na talaga ang target yung ating barko ang banggain kasi insecure na insecure sila dito sa ating relasyon sa India at sa US government. Kasi problema ng China yon. Malalaking bansa yan, malalaking tao at mapaperoso po yung mga yan na nagkukomit ng suporta sa Philippine government under President Marcos. Hindi naman kasalanan ni Pangulong Marcos yan. Katunayan, kanyang obligasyon yan. Dahil yung independent foreign policy ng Pangulo, swak na swak yan. Kailangan natin yan. Kailangan natin kakampi, hindi kaaway. Pero ang gusto ng China, lumiit tayo. Wala tayong kakampi para madali tayong lupwigin, madali tayong kuhanin, madali tayong sakupin ng China. Ngayon, hindi pwede yan. Kasi maraming mga bansa ang nag-commit na ididepensa tayo, tutulungan tayo sa panahon ng pangailangan. Yan ang kinagagalit ng China. Sa akin pong opinion, kaya lalo silang agresibo at posibleng maging agresibo pa sa kanilang pangharas yan sa West Philippine Sea, sa ating mga mangingisdang Pilipino at sa ating mga barko ng Philippine Coast Guard at ng BIPAR na nagsusupply ng ayuda sa mga mangingisda. Tandaan nyo ang sinasabi ko. Kaya please, like and share ng ating mga video. Marami po kayong matutunan dito. Pero ito po ay ating paninindigan, ating obligasyon ng inyong lingkod. Wala, ulitin ko, kahit sino na nasa likod ng aking mga topic at ginagawa. Hindi nila ako pwedeng gamitin, hindi nila ako pwedeng diktahan, at hindi ako magpapagamit kahit kanino. Masaya ako sa kung anong aking ginagawa at sinasabi dahil yan ang totoo.